salamat. Sa presensya niyo po, ay sabi niyo nandun na ang lahat. Kaya naniniwala ako na kanina pa po kami nagpi-praise and worship. Kaya diretso na po kami sa inyong salita. Dahil ang salita ninyo na galing sa inyong bibig ang siyang makapangyarihan na makapagbabago sa aming lahat. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat sa mga biyaya. At maging sa gabing ito, malaking biyaya ang inyong ibibigay sa amin sa pamagitan ng inyong salita. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Let's go straight. Magandang gabi. Sana ang prayer natin ay okay na ang ating video dahil marami pong nagrereklamo yung iba kasi napuputol, na may difference. But somehow, mapiperfect po natin yan ngayong gabi dahil alam ko, the presence of God ay sana madama ninyo. Pakisabi sa katabi na dama mo ba ang presensya ng Lord? Sana hindi mabasa ng iba na yung mga tikiting ang mo dyan sa habang ikaw ay nagsisimba. Kasi po, nakaka-stumble tayo ng mga tao. Sa loob ng simbahan, maging dito sa simbahan natin, i-honor natin na ang Diyos ang ating kaharap. Maging sana sa bahay nyo di ba? Kung ilagay nyo sa lugar. Pag may trabaho kayo, ilagay nyo yan sa inyong mga trabaho. Huwag dito. Dito po ay sambahan. Lahat tayo ay nananalangin na maging banal ang bahay-sambahan. Sapagkat ang bahay-sambahan ay kainan ng salita ng Diyos. Kaya tayo ay dinidisiplina dito na huwag tayong magchismis, huwag tayong ng mga iba-ibang mga salita. Nagkakaroon tayo ng diferensya at hindi tayo lalago pag tayo ay hindi sa pananampalataya. Faith. Kung totoong born again po tayo, hindi po natin gawain yan. Under yan sa law of corruption ang ating ginagawa. Naintindihan po ba natin? Huwag niyo sabihin, hindi kayo sinabihan ni Pastora. Darating ang araw, magkahiwalay na tayo, maalala nyo na kayo ay pinagsabihan sa pamagitan ni Pastora, kaya wala kayong dapat sisihin, kundi ang inyong mga sarili dahil hindi kayo nakikinig. Sa gabing ito, we have prayed po. Nakailang beses kayo ng kanta. Hopefully, makuha na ng BCF na ang kanta, kahit isang kanta lang, kapag totoo ang kanta mo, talagang may pagbabago sa'yo. Ang pagbabago ay ebidensya po ng presensya ng Lord. Welcome, Leia. Praise the Lord. Hopefully na ma-injectionan ka ng salita ng Diyos kasi hindi insulin ang makapagpagaling sa atin, kundi ang injection ng salita ng Diyos sa puso. Palakpak. Huwag natin ipahiya ang Lord. Tonight, may warfare po kahit ako. Left and right ang aking dinadala. Alam nyo yan. May lilibet, may mga bata, may mga ministries akong left and right all around yung aking attacks. Pero nahalata nyo ba, hindi ako nag-absent, kahit may lagnat ako, hindi ako nagpapapikto dahil mayroon akong kapangyarihan. Sabihin mo sa katabi, ikaw din meron. Kaya yun po ang pinaglalaban natin araw-araw na mayroon tayong victory, depende sa atin kung gagamitin natin yung katagumpayan ni Lord sa cross. Diba? In-accept mo si Jesus, yung katagumpayan niya, iyon na yan. Gamitin mo yan araw-araw sa lahat ng bagay. Maybe in health, pera, o sa lahat ng mga problema. Hindi tayo patitinag sa problema. Dahil ang problema ay talagang inaalaw ng Lord para masubukan. Kung ikaw nga ba ay pro-God or anti-God. Ang God ay solusyon. Kaya wala tayong gagawin kundi ang magbasa at hanapin ang solusyon ng bawat problema. Then mag-glorify natin ang Lord. Kasi si Lord naghahanap siya ng problema na solusyonan niya para mag-glorify siya. Palakpak. Sa matter of
how are you going to deal with the problems? Ako hindi ko sinabing hindi ako apektado. Apektado ako. Kaya lang, pinili ko na si Lord ang aking kasama. Pag si Lord ang kasama mo, sa lahat mong laban, may katagumpayan. O, taglish po tayo. Ngayong gabi ang ating message ay knowing God. Kilala nyo ba ang Diyos? Kasi kung kilala natin ang Diyos, puno tayo. Sabihin mo sa katabi, bakit hindi tayo punong-puno? Kasi hindi natin kilala masyado ang Diyos. Sabi natin ang Diyos ay mabuti. Para sa ano ang kabutihan ng Diyos? Para sa akin at sa iyo. Para maging mabuti din ako. Kapag ang Diyos ay mabuti, kung ako ay susunod sa Kanya, magiging mabuti din ako. Kung anong meron sa Kanya, meron din ako. Kasi sumusunod ako. So there are two kinds of believers, yung mga hindi sumusunod, nagsisimba lang, walang commitment, walang responsibility. Parang ganun din. Pag live-in ka, wala kang responsibility. Pag kasal ka, may responsibility ka dahil may sinumpaan ka. Naintindihan ba natin? Kung totoong legit ka na anak ng Diyos, may responsibility ka. Pag illegitimate ka, baliwala sa'yo. Wala kang pakialam. Naintindihan ba natin? So commitment is one of the evidence na tayo po ay anak na ng Diyos. Sabi ko dito sa title ko, Jesus is the visible and the tangible God. Alam natin ang Diyos ay hindi nakikita, invisible. At intangible, hindi nahahawakan. Kaya pumunta si Jesus para magiging tangible siya at magiging visible siya. Sa anong paraan magpakita? Aside sa 33 and a half years siya dito sa lupa, marami ang nakausap, kasama pa niya ang disciple para kumain ng isda at nakikipag-usap sa lahat ng mga tao doon sa Israel. Tangible siya at visible siya. Pero namatay na siya. Kaya kilalanin natin si Jesus, namatay na siya, na mayroong pangako na siya ay babalik. Sabi niya, babalikan ko kayo. I will not leave you orphans. Sino ang pinangakuan niya? Ang disciple niya. Siyempre kung ikaw dito ka sa church, tapos yung hindi ka naman serious, nakikita naman ng ibang tao, hindi ka serious, natural, hindi ka papasukan ng Jesus. Ang Jesus ay salita. Nagiging tangible o nagiging visible ang salita sa pamagitan mo. Yung isang sabungero na nagpastor ay nasa salita at nakita mo na meron palang ganon. Ibig sabihin ang salita ay nagiging visible at tangible kay Jesus. If you want to know God, you have to know Jesus. Hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi mo kilalanin si Jesus. Sapagkat si Jesus ang exact representation ng Ama sa langit. Hindi mo nga siya nakikita, kaya nga nagpadala siya ng nakikita at nahahawakan. At ang ginawa ni Jesus ay bumuo siya ng mga disciple, mga follower niya, upang gawin niyang katawan niya. Dahil namatay siya, wala na siyang katawan. Holy Spirit na ang bumalik. Yung Holy Spirit niya, nangangailangan ng katawan, tangible, visible. At church ang tinutukoy dito. Church ni Jesus ang visible at saka tangible na Diyos. Kaya ngayon, nandito na tayo sa era or time na nakikita na ang Diyos at nahahawakan na ang Diyos. Mukhang hindi pa rin maintindihan, ano? Kaya sabi ng Lord, pag hindi ka born again believer, talagang hindi mo yan maintindihan. That's why God wants you to be born again. Born again is the only way or opportunity mo na mapasukan ng Diyos. Not unless ma-born again ang isang tao, patay siya sa harap ng Lord.
ang lahat ng walang banal na espiritu is dead before the eyes of God. Kahit may religion ka pa, kahit nagsisimba ka rito, wala naman Holy Spirit sa'yo, paano mo malaman may Holy Spirit siya? Consistent siya. Kasi ang Holy Spirit hindi namamatay. Kaya nga eternal life siya. Ito yung ating regalo. Ang eternal life, ang buhay na walang off and on. Ang buhay na tuloy-tuloy. Yan yung Holy Spirit. The exact representation of the Father. Kung gusto mong kilalanin, kaya nga si Jesus, sabi niya sa disciple, hindi mo pa ba ako nakilala ang Ama, Philip? Matagal na tayo nagsasama. Sabi ni Jesus kay disciple Philip, siya mismo ang nagsabi at nagbigay ng idea na siya at ang Ama ay iisa. Klaro, kasi Tagalog, palakpak. Let's go, ang first po nating verse. Gagamitin natin ang vision natin. Ang VCF po, ang topic ni Pastor Andrew is History of VCF. Dahil born again ang VCF South Cotabato, hindi yung history natin kung saan tayo nag-umpisa, kundi ang story natin naging history niya. Iba yung religion. We'll be talking about saan tayo nag-umpisa, first anniversary, yung mga albums. Pero pag born again ka, ang story ng VCF ay naka-accumulate ng story ni Jesus. Sana mahalaga sa inyo ang date kung saan tayo kumain, ang first anniversary natin, kung ano ang ating mga damit. Ang buhay nyo, ang story nyo na binago ng story ng Bible. I hope and trust ngayong gabi mabuksan ang mata ng lahat ng spiritual eye upang tayo ay talagang nabuhay na muli. Alright, I want to know Christ, sabi ni Paul. Yes, to know the power of the resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Ito yung target ni Paul. Alam nyo, si Paul ay dating Saul. Rebelde, na-encounter niya ang Panginoon, mayaman, kaya sabi niya kung sino man ang nagmalaki sa inyo dito, wala na sigurong may karapatan magmalaki kasi mayaman siya, matalino siya sa mga matalino, Israelite siya, ka-Israel siya ni Jesus, ano pa? Mayaman. May karapatan siya na magmalaki. Pero ang sabi niya, ang hangarin niya lang ngayong na-encounter niya na si Jesus, yung story dyan, ay nakita niya lahat ng kayamanan niya, ng alam niya, ng being Israelite, ay filthy rags sa Diyos. Nung nalaman niya, gusto niyang ma-discover. Hindi na niya gustong dumami pa ang pera niya. Kundi gusto niya ma-discover kung paano nalubusang makilala. Knowledge. Gusto niyang magkaroon ng kaalaman kung sino itong Jesus na to at yung kapangyarihang pagkabuhay na muli. Na-realize ni Pablo na anuhin mo yung pera. Baliwala na yung pera sa kanya at yung galing niya. So, ang ginawa niya, gusto niyang makilala si Jesus. Gusto niyang ma-discover kung paano ang kapangyarihan ng resurrection. At ang pag-suffer niya, kung ano bang dahilan bakit siya nag-suffer sa cross. Ang kanyang muling pagkabuhay, resurrection, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Siyempre may alam siya about the Lord Jesus Christ, namatay ngunit nabuhay na muli.
Gusto niyang i-discover yan. Kaya siya ang hero ng mga born-again believers dahil siya yung talagang, kumbaga, si Elon Musk na nag-discover paano lumabas sa planet Earth at mag-discover. Parang Elon Musk si Pablo, spiritually. Kaya namatay siya, fulfilled niya ang kanyang dream na ma-discover ang kamatayan at ang kanyang pagkapako sa cross o yung kanyang pagkabuhay muli. Interesado ba kayo? Mukhang walang ingay. Sabi ko, walang ingay, patay. Kaya nga sabi ng Lord, tayo ay na-born again na ba? Ang tanong. Kasi ito yung pinaka-main. Pag hindi ka na-born again, hindi mo maintindihan ito. Kaya pag uwi mo, ganon ka pa rin. Never ka nagbago. Ganon ka pa rin kasi nga hindi ka pa na-born again. Alam naman natin, marami tayong live stream. How? Paano ba maging born again? Research nyo yan kung talagang gusto nyo. Kasi ang taong walang Holy Spirit ay patay sa harap ng Diyos. At kahit buhay ka, born again ka, marami pa ring patay sa iyo. Kaya kailangan i-process ka pa. Hindi mo ibig sabihin nagsimba ka, okay ka na. No, ang daming patay sa iyo. Sinasaway ka, hindi ka magbago, patay yun. Parts, marami tayo. Flesh ang tawag sa English. Yung flesh ay ang patay sa harap ng Diyos. If you are under the corruption governance or sa flesh governance, ikaw ay patay. Kailangan mo ng resurrection. Nagmamasturbate ka pa hanggang ngayon, kamatayan yan sa Diyos. Anything na kasalanan sa katawan mo ay kamatayan. Kaya walang pakialam sa iyo kung tumaas ang sugar mo. Nag-pray naman ako. Bakit wala nangyari? Kasi patay. Pero pag nagsisi ka at the Lord, patawarin mo ako. Ang totoong repentance, hindi mo na ginagawa uli. Hindi pwedeng suri-suri lang. Tapos gawin mo na naman uli. Hindi totoong repentance yan. Kung wise ka, mas wise ang Diyos. Palakpak, kaya marami pa rin patay. Ang tendency na born again ka nga, pero dahil hinayaan mo ang mga sin, ang iyong mga flesh, at nag-enjoy ka sa kasalanan, darating ang araw, maaanod ka sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng rapture. Yung left behind, yung mga na-left, yung mga naiwan, yun ang ligtas. Ayon sa Matthew 24, ang naiwan, pagkatapos na rapture na yung iba, mararapture pa tayo dahil judgment. I-sweep away tayo, yan ang rapture. Caught up. Yun ang caught up. Ang iko-caught up yan yung nananatili sa righteousness ni Jesus. Kahit nandito kayo sa BCF sa loob, hindi kayo sumusunod sa righteousness ni Jesus, hindi kayo mako-caught up. Kasi ang Holy Spirit nag-grieve na. Yung pagsabihan ka, hindi ka nakikinig. Simpleng utos, hindi mo Anong ibig sabihin niyan? You're dead. Yun ang diniscover ni Pablo. Interesado ba kayo ngayong gabi? Okay, palakpakan natin ang Lord. And so somehow, sabi niya sa 11, attaining to the resurrection from the dead. Gusto niya yung resurrection ng from the dead. Hindi niya ibig sabihin, kailangan mamatay ka muna physically bago ka ma-resurrect. Ang ibig niya dito, sabihin, ang lahat ng na-flesh mo ba, ma-attain mo na ma-resurrect ang lahat ng fleshly works mo o ang iyong fleshly deeds, naging habit mo ay ma-resurrect dahil patay yan sa harap ng Diyos. Upang ako man ay muling buhayin mula sa mga patay.
Kasi tinitingnan niya si Jesus eh. Nabuhay uli si Jesus eh. Yun ang kanyang aim. Wala na siyang aim sa pera. Wala na siyang aim sa knowledge kasi kuha niya na lahat. Pinaka-highest para sa kanya, yung makuha niya ang kaalaman kung paano mabuhay uli ang mga patay. Palakpak. 12. Not that I have already obtained all this. Sabi niya, nakuha ko na lahat. I have arrived at my goal. Nakuha ko na lahat ng mga goal ko sa buhay. But I press on to take hold of that for which Christ Jesus took hold of me. Nung na-encounter niya na si Jesus, meron siyang na-discover na sobra pa sa kanyang naabot na goal. At yan yung resurrection. Hindi siya nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Lahat. Pera, kaalaman, lahat. Kapangyarihan. Hindi rin ako'y ganap na. Actually, ganap na siya kung sa tao. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gift, regalo, gantimpala, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. So ang tanong ngayong gabi, tinawag ka ba? Ano ba ang kapanawagan mo? Yan ang tanong. Hindi kayo makasagot. Mukhang ilang taon na tayo pero hindi natin alam kung anong kapanawagan natin. Ang pinaka-general goal ng Diyos ay reconciliation. Ang pinaka-general na kapanawagan ng Diyos sa tao ay ang reconciliation ng Diyos sa tao. Ngayon may special calling tayo sa pamagitan ng talent mo. Binigyan ka ng Diyos ng talent para ibigay mo sa kanyang church. Ayaw ng Diyos paupo-upo ka lang dyan. Hindi mo ginagamit ang talent mo, kaya patay yan sa harap ng Diyos. Kapag ginamit mo ang talent mo, buhay yan para sa Diyos. So ang gantimpala, mayroong gantimpala, reward. Sapagkat ito dahilan. Purpose ng gantimpala ay yung calling mo, yun ang purpose, para bigyan ka ng gantimpala. Or otherwise, hindi mo makamtan ang gantimpala or gift kapag wala ka sa purpose ng Diyos. Nandito ka nga sa Lord, di ka naman nagbago. So, ano, hindi ko maintindihan. Trabaho ang hanap mo, pare. Hindi ang pag-serve kay Lord. Pera hanap mo, hindi yung service kay Lord. Kasi pag nag-serve ka kay Lord, kailangan kang dumaan sa cross. May imagine mo ba ang sarili nyo na kayo ay pinako? Wala, no? Sa Ilonggo pa, si bit lang guro pastura, pwede, pero pako, nahirap. Ipapako ka sa cross, katulad ni Jesus. In other words, ang iyong sinful nature o ang iyong flesh ay dapat ipako. Kaya nga ilang stripes ang naano ni Jesus. Pinako niya ang flesh, may meaning yan. Bakit siya namatay? Dahil sa kasalanan natin. Na-represent niya ang bayad ng kasalanan. Ang stripes niya bayad ng iyong kasalanan sa katawan mo. Nagkaroon ng HIV ang katawan mo, ni-rape ka na ng lahat, at kung ano-anong pinagagawa mo sa katawan mo, yan ay kasalanan, so dapat may kabayaran yan. Kaya siya namatay sa cross. Ngayon, kung ikaw ay sumunod sa Kanya, dapat ka ring mamatay sa flesh mo. Dapat mong patayin ang masturbation mo. Dapat mong patayin ang katamaran mo. Ang kasinungalingan mo ba na kahit nakita ka na iba yung ginagawa mo dyan, sige ka pa rin ng sige. Kasi bulag ka na. You are dead sa paningin ng Diyos. Dito sa church maraming patay, I tell you. Kaya I want you to be born in the Spirit para makita nyo kung sino yung katabi nyo. Patay ba yan o buhay? Simply dito sa base natin sa salita ng Diyos. Ang patay ay puno ng flesh.
Kaya nga gusto ng Lord i-process tayo na tayo ay mabuhay na muli kay Kristo. Pag sumama kayo kay Kristo, yung inyong flesh ay hindi nyo mag-ratify ang desire ng flesh nyo. Kasi pinapako nyo sa cross. Pinapatay nyo, kinukondemn nyo ang flesh dahil ang flesh ang nagbibigay ng kasalanan sa atin para patay tayo sa harap ng Diyos. Palakpak? Sige pa, mukhang hindi naintindihan, humingi kayo. Sabi ng Lord, hinihingi lang ang lahat. 12. Oh, brothers and sisters, 13, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do. Ano ba ang ginawa ni Pablo? Forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Basahin muna natin ang pinaka-text natin. Yun ang ginawa ni naalala ko si Joy. Tinanong siya ni Jim, paano ba, Ate Joy, ma-overcome ang lost? Simple lang, kung nakikinig si Joy. Kasi tayo, wala tayong tinatago eh. Sabihin mo sa kanila, ikaw dami mong secret. Pag sa ilaw na tayo, wala tayong tinatago. Ang sabi ni Joy, kausapin mo sarili mo. Anong ginawa mo, Ate Joy? Ganito, Ngayon, ang gawin natin? Tapos, at pagkatapos, kausapin mo sarili mo. Ano na-realize mo, nagbabasa ka ng Bible, wala palang benepisyo sa iyo yung masturbation na yan. Then, doon ka pa lang makapag-decide na ayaw mo nang gawin dahil alam mong kamatayan yan. Kung araw-araw ang attack, araw-araw mo rin kausapin. Mag-preach ka kay Satanas. Mag-preach ka sa sarili mo. Hindi na ako kagaya ng dati. Bagong nilalang na ako. Kausapin mo sarili mo. Kasi nagkukunive siya ang flesh ay nagkukunive sa Satanas. The devil wants you to do sin. Yan lang, trabaho, walang personalan, pare. Kahit dyan ka, pare, talagang maraming sasabihin sa'yo, magano ka ng tikiting dyan. At kahit nagsiservice dyan yung katabi mo, nakikitang tikiting pa rin ang ginagawa mo. Hindi ka nagsiservice. So lahat naman merong hangganan. Dahil ang Holy Spirit, kung kilala nyo siya, i-expose niya ang what is behind. Kaya nga sabi niya, forgetting what lies behind. Kung ano yung mga pinagagawa ko nung araw, kakalimutan ko. Mag-press on ako doon sa forward na mayroon akong makukuha ang benepisyo. Stamp your feet. You rebuke the devil in your mind, the demons, the negativity. Tulungan niyo ang sarili niyo, hindi yung si Pastora lang ang tinitingnan. Hindi ako makasave sa inyo. Save yourself. Palakpak. Sa Tagalog, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginawa ko. Take note yung ginawa ni Pablo. One thing ang ginawa niya. Nililimot ko ang nakaraan. Look at your neighbor. Yung mga nakaraan mong pinagagawa sa katawan mo, hindi mo ba yan nililimot? Oo, namimiss mo pa. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Ano bang nais mong makamtan sa buhay? Press on. Yung vision. Yung pananaw mo, gusto kong yumaman, gusto kong maging ganito, gusto kong maging leader. Gusto mo pala maging leader, nagtitikiting ka. Hindi ka talaga maging leader. Meron tayong pamantayan na marating ang layuning nais kong makamtan. If you want to be a leader, you have to invest for your leadership. Siyempre, time, 100%, pera, ano pa,
kaalaman, talagang magbasa ka ng marami kasi gusto mong maging leader. Ano bang gusto mo? Maging all around ka para pera dito, pera doon, pera dito, pera doon. Nasa iyo yun. So tonight, I hope meron tayong turning point ngayong gabi. Kung ano ba, so tanungin mo yung katabi mo, ano ba talaga ang gusto mo sa buhay? You have to lay down your card. Dahil ang Diyos ay diretso na. Sabi ko nga, pag negosyante, ang mga negosyante, pag nag-ano kayo ng partnership letter nyo, wala na maraming cheche, bureche. Tatanungin ka, anong atin? Nainis yan sila, ang dami mong drama, magkaroon ka lang, mapapartner ka lang pala ng mga project. Diretsuhin mo, agad-agad, ito yung need, ganito, kung meron kayong then you can join us, ganun lang. Wala, kaya hindi mo kailangan kunin ang kalahating araw ng negosyante para pag-usapan, lalo na ang Diyos. Ang Diyos natin ay supplier. Kung may demand, sabihin mo sa kate, ano ba ang demand mo? Yun ay isusupply ng Lord. Pero una sa lahat, maging anak ka muna. Wala kang karapatang humingi pag hindi ka anak ng Diyos. Anak ka ng Diyos, anak ka pa rin ni Tipakulong, di siyempre, hindi mo alam kung sinong tatay ang magbibigay sa iyo niyan. Alright, so let's go straight. I press on toward the goal to win the prize for which God had called me heavenward in Christ Jesus. Ano yung prize natin? Take down notes. Ano ang prize? Kung sana binasa nyo ang buong Philippians chapter 3. And although yung marami tayong nababasa sa Bible, Genesis down to Revelation, the prize here bilang disciple ay ang immortal body. Dito pa lang, ipapagkaloob na ng Lord sa iyo. By dying from your flesh, ipaprocess ng Lord para magkaroon ka ng katawang immortal. Paano mo masabing immortal yan? Dahil hindi na siya nakaramdam ng sakit. Pag nakarinig ka ng insulto, tinatakot-takot ka, tinatakot kang ikulong ka, hindi ka natatakot sapagkat alam mo kung sino ka. So the price is, my body is not affected anymore. Kaya nga, all sides ang attack ng demonyo sa akin ngayon, hindi ako. Nakaramdam ako, pero hindi ako nagdidwell dahil meron akong immortal body. What do you mean by immortal body? Hindi nakakaramdam ng sakit dahil si Jesus, kinuha niya ng sakit. Yan ang advantage kapag ikaw ay in Christ. Hallelujah. Masaktan ka pero hindi magtatagal. Because God promise ng Diyos, hindi kita pababayaan o iiwan man. 14, nagpapatuloy na ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos na may sa pamagitan ng Kristo. Kaya nga si Paul namatay na it is finished then. Fulfilled. Mission accomplished, sabi ni Paul. Katulad din ni Jesus. Nag-bow down siya sa cross, it is finished. Lahat tayo may misyon. Talaga hindi mo marating ang iyong it is finished na area kung yung iba yung ginagawa mo. Hindi mo sinusunod kung ano yung calling mo. Gusto mo maging pastor, pinipilit mo na lang. Hindi ka mabigyan ng power and authority. Remember John 1:12? Binigyan tayo ng karapatan sa langit. Kaya kung ano hilingin mo, may karapatan ka sa langit. Healing, whatever. Ano pa? Pabor. Morality. Kasi si Jesus, mataas ang morality niya. So hindi ka basta-basta pagkasama mo na si Jesus. Yan ang kanyang gantimpala sa pagkatawag sa kanya ni Jesus. Ano bang calling natin? I am called. Ako alam ko na ang calling ko to let you grow mature. Kasi pag hindi ka mag-mature, hindi nyo ma-enjoy
ang reward ng Lord. Hanggang going to church na lang kayo. Hanggang mamatay kayo na may sakit. Hindi nyo ma-enjoy ang healing. Sapagkat hindi kayo nakakuha ng gantimpala dahil sa iyong kapanawagan. Ako ay tinawag para magpamature ng mga Kristiyano. So I have to raise up like Joy Bacod para maging katulad ko. Palaban. Missionary. Maasahan. At higit sa lahat, nabibless ang mga taong nakatingin sa Kanya dahil nire-represent ni Joy Bacod si Jesus Christ. Hindi ko sinabing mabuti siya, magaling siya. Simple lang. Inalaw niya si Jesus na pumasok sa Kanya. At meron ka rin yan, nasa iyo ang desisyon. Tonight, ikaw ba ay tinawag para magpakasala? O para mamuhay ng malayo sa kasalanan? Ang buhay ba nahahantong sa langit? Tanungin mo yung katabi mo, yung buhay mo ba ngayon nahantong yan sa langit o sa blingkong? Saan nahahantong yan? Saan yan patutungo? Yun ang ibig niya sa dito. Na Diyos sa pamagitan ng kanyang kapanawagan. Race. Sabi ko nga, course of life. Pag gumawa kayo ng 4-year course, talagang takbuhin nyo yan, tapusin nyo yan, and then you say, I graduated as accounting. Yan yung race. Ang race ko ngayon ay may salvation. Ito yung race ko. Kailangan kong tumakbo. Kailangan ko siyang takbuhin. At ano man ang naghihinder, talagang kailangan ko ma-overcome kasi gusto kong tapusin ang aking course. Pahantong sa langit. Let's go straight. Para itong simba-simba natin. Mapapagod tayo, simba-simba tayo, wala tayong makuha. Simba kayo para pakita lang? No, wala kayong makuha. Kawawa kayo. Kung hindi kayo nagbabasa ng Bible, hindi nyo makikilala si Jesus. At kung hindi nyo makikilala si Jesus, hindi rin makikilala ang Diyos. Karamihan, kinilala lang ang Diyos dahil gusto ng healing. Hanggang doon lang po, magandang gabi, bayan. Ang Diyos gusto niya, makilala mo talaga siya. Na hindi, ang target niya, hindi lang pagalingin ka ng sakit mo. Ang target niya, dadalhin ka talaga sa langit. Yan ang target niya. Ikaw naman, target mo, mabigyan ka lang, tama na. Naintindihan po ba natin? Kaya we thank God for the book of Philippians. Dahil kay Pablo na buksan ang ating mga puso. Dahil ito ang tunay na spiritual eye, puso. Sabi ko nga kay Pastor Alfredo habang nagda-drive siya, alam mo, kahit kausap kita, ang aking parameter ang layo. Kaya malayo pa lang siya nagda-drive. Sabi ko, hinaan mo, mabubunggo tayo. Wala pa siyang may nakita. Wala. Nandun na. Kaya nga, itong Holy Spirit, magbibigay sa iyo ng extra parameter dahil kung anak ka ng Diyos, ay katulad ka ng agila. Malayo ang marating ng iyong pananaw. Bago mo gawin ang masturbation, nag-iisip ka, ano ang mangyayari? Yan ang tunay na agila. Nakikita niya yung mga bluff ni Satan. Kaya nga may equipping tayo eh. Yung iba naman hindi talaga sila, baliwala yung equipping. Kaya baliwala din yung equipment na nandyan nakatambak sa inyong garahe, hindi nyo man lang nagamit. Yun sana ang equipment na binigay ng Diyos sa iyo, katagampayan nyo sa araw-araw nyong pakikibaka sa bilang Kristiyano. Amen? Palakpak? Ang kaalaman or knowledge of Jesus Christ gives us transformation experience.
Ma-experience natin ang pagbabago natin. Katulad ng ikaw ay naninigarilyo, nasa iyo naman yan kung itigil mo. Katulad nung yung pure na Maranao Muslim na pinatanggap namin ni Pastor Alfredo. Si Aya, Tayan. Chain smoker. Sabi ko, nagmanicure siya, sabi ko, hindi siya nagsisigarilyo. Siyempre, lumalabas kasi ang mga nicotine kapag nasa presensya ka ng Lord, parang bola ka na, shhh, gumaganon yan. Sabi ko, kung ako sa'yo, tigil mo yung paninigarilyo mo, na-shock siya. Kasi yung nicotine, naamoy ko. Kasi yan ang papatay sa'yo. May parlor ka, marami kang pera. Tapos ibili mo lang naman pala ng para pampa-ospital mo. Natawa siya. Ganun ng gospel. Hindi pwedeng para kang religyoso kung mag-present ng gospel. Demand and supply. Anong kailangan ng tao? Hanapin mo ang kailangan ng tao at mabuksan ang mata niya. Can you imagine? Nga, pastor. Dami kong mga pero hindi ko mapigilan ba? Kasi nasa isip mo yan. Ang problemahin mo ngayon, paano mo matanggal sa isip mo ang sigarilyo? Dahil yan ang papatay sa'yo. Gusto mo man kaya mabuhay, kaya ka naghanap buhay, di ba? Opo, pastor, naghanap buhay talaga ako kasi marami akong anak na binubuhay. O ngayon, kung mamatay ka dahil sa nicotine, yan? Paano mo mabuhay ang mga anak mo? And then yun, nabuksan siya. Then, pinakilala ko sa kanya na hindi naman ako nag-Muslim pastor, nag-Catholic ako kasi ang asawa ko, nag-Catholic. O ngayon, ano nangyari sa inyo? Hindi kayo nag-Muslim, nag-Catholic kayo. Naghiwalay kami. Edi mabuti pa pala nung kayo ay Muslim, hindi kayo naghiwalay. Kaya sabi ko sa iyo, ang reliyon ay hindi makasave. Ngayon, kung di mo sundin si Isa Almasi, hindi ka bigyan ng direksyon, yung nicotine mo ang papatay sa iyo. Take it or leave it. Sabi ko sa kanya, oo naman, pastor. So kaya siya umiyak. Umiyak siya dahil yung na-realize ba? Ilang taon, na-realize mo na ganun pala. Sa kakahanap buhay mo, sobra pa sa hanap patay yung ginagawa mo. Kasi ikaw mismo ang inaasahan, magmanicure ka pa, tapos paubo-ubo ka dyan dahil sa iyong mga nicotine. So patay ka rin. So baliwala ang buhay. Parang 0 plus 0 equals 0. Palakpak. Sa Genesis 1:26, sabi ng Lord ay image, imahin at ang kanyang likeness. Diba? Nag-correlate siya sa Philippians 3:10 na ating vision to know Christ and be like Him. Knowing Jesus is knowing God. Who is this God? The source, sustainer, at saka defender. Kung hindi siya sustainer mo, hindi ka depensado, hindi siya Diyos mo. Ang Diyos ay nakakadepensa. Anong gagamitin niya? Bababa siya para depensahan kanya sa kalaban? Hindi. Pinadala niya ang salita niya para sundin mo lang. Maka-experience ka ng depensa. Maka-experience ka ng supply. Maka-experience ka ng sustainability. Dahil andyan lahat sa salita ng Diyos. Kung susundin mo lang, ma-enjoy mo yung function ng Diyos mo bilang source ng lahat. Sabi niya, let us make man in our own image and likeness. Mga bakla, tumboy, maliwanag po na tayo ay kawangis at kamukha ng Diyos. Ibig sabihin, ang kamukha po dito ay spiritual, kaugali. Nabasa niyo naman sa Bible, kahit si Isa Almasi, si Duwata, Jesus yan. Yeshua, Jesus yan. Wala po siyang karakter na tumboy o bakla. Wala po. Good news? Palakpak. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa ating larawan or kaugali.
ang Diyos talagang intelligent, excellent. Kaya sabi ko kay Miguel, walang BCF na mango. Kung totoo, BCF ka, bright ka, agad-agad niyang pinakita ang kanyang grades. Dense list, Notre Dame of Marble College University. Sino makaisip na maging dense list si Miguel kung pasalamat siya dahil pinakain ko siya, bumalik yung kanyang katinoan at kaya siya na dense list. Palakpak. Sabihin mo sa katabi, kahit magaling ka, hindi tama sa oras ang kain mo, mental ka. Palakpak. Kaya nga, hospital ang church. Come on, school pa. Tingnan mo si Francine, cum laude. Nakapasa sa examination. Nakakuha ng 2 title. Ngayon, I'm sure tumatayo ang balahibo ko dahil ang Holy Spirit ang nagsasalita. Open. Hahabulin siya ng trabaho. Pag mga ganyan, pataasan ng offer. Amen? Dahil ako nag-mentor sa kanya, nag-deposit ng salita. Hihingi ba ako kay Francine? Nasa kanya yun. Katulad ni Ate Joy nyo. UP graduate siya. Lagi kami nagdi-discuss kasi magaling siya eh. Sabi ko sa kanya, kahit anong gawin mo, UP ka, University of the Philippines ka lang. Ako, University of the Universities. Kaya siya na bow down sa aking mentoring. Kasi kung di rin siya naman mag-submit, hindi siya magkaganyan. Kaya marami dito, wala namang submission. So ano makuha mo? Ba't hindi tayo pariho? Magiging pariho ka lang sa mentor mo kapag ikaw ay nag-submit sa kanyang mentorship. Okay, pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon, likain natin ang tao. Ayon sa ating wangis means kakarakter. Sila ang mamahala. Manager tayo. Hindi tayo magiging owner dito. Kahit anong gawin mo, kahit bilyonaryo ka, si Elon Musk, pag siya ay namatay, wala siyang dadalhin na kahit isang spaceship. Dahil uulitin ng Diyos, akin lahat ito. Huwag nating i-lord ang ating mga pera, ang ating mga nalalaman, dahil hindi atin yan. Babalik at babalik tayo sa lupa. Ngunit ang offer ng Lord ay imbis hanggang lupa ka lang. Ikaw ay may pag-asa pang iakyat. Palitan mo ang usok na nakakamatay. Palitan mo ng usok na nakakabuhay. Ang usok sa langit ay malinis. Ang usok sa impyerno ay makamatay. Kaya nga sabi niya, mamamahala kayo ng lahat. Siyempre, pag manager ka, may nakita ba kayong manager ng isang corporation na kawawa? You're second to the owner. Can you imagine? Mamamahala ka ng lahat. Pati mailap na hayop, ima-manage mo pa rin. Malaki o maliit. Dahil yan ay order ng Diyos sa kanyang nilalang. Sa kanyang anak, magiging katulad ka ni Jesus, mag-manage ka ng lahat ng ari-arian ng Ama sa langit. Palakpakan natin ang Lord ko. Balik tayo kay Jesus. Hanggat hindi natin naka-crush o sinira ang ating mga laman, mga lukso ng laman. Sabi ni Pablo, behold. Beholding means Focus. Behold, pay attention to Christ. If you can only behold in Christ, you can be transformed.
Kaya hindi ka natatransfer kasi ang iyong focus ay hindi si Christ ang focus mo. Transformation experience will be seen in your life hanggat hindi natin na-behold siya as He is. Because of who you are. Sino siya sa'yo? Siyang may-ari ng langit at lupa, Psalms 24:1. Siyang sovereign Lord, siyang may control ng lahat. Kapag yan ang laman ng utak mo, He will do it for you. Because you say it, I will do it for you. Because you behold me. Kaya ang paningin ko kay Jesucristo ngayon ay hari. Kaya naman I should look at as princess. Ikaw, anong paniniwala mo kay Jesus? Kung nagkakarga ng mga isda at ano? Kung anong paniwala mo, yun ka. What you believe is what you become. Ako naniniwala ako siya'y hari. Natural. I shall live in royalty. Sabi nila, napakasosyal mo naman, pastora. Yes, because naniwala ako ang tatay ko may-ari ng langit at lupa. Gold ang aking dadaanan. Hindi naman yata bagay na mabaho ako tapos langit ang pupuntahan ko. Binabagay ko sa aking paniwala ang aking buhay. Palakpak. You should trust the Spirit. The Holy Spirit has a fruit. Malaman mo ang tao sa last days ngayon. I tell you, pag hindi nyo nakita ang bunga ng banal na Espiritu, huwag na kayo magdalawang isip. Layuan nyo ang mga taong ganyan. Dito sa law, kahit pinatawad mo ang tao, ang law talagang hanapin ka, ikukulong ka kapag may kasalanan ka. Law yan eh. Kahit nasabihin mong pinorgive mo ang tao, ang law talagang mag-chase sila. Pero salamat ako, above the law ako. Kahit na ilagay mo ako sa law, my God, tapos na ang law para sa akin. Kaya I see to it na hindi ako nagkakasala. Dahil hindi ako madipinsahan ng Diyos kapag nagkakasala ako. Mapapahiya ang banal na Espiritu. The fruit of the Holy Spirit is peace, love, joy, self-control, disiplina. Bakit hindi mo kayang pigilan ang iyong pita ng laman? Sapagkat wala kang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay makapangyarihan. Ang bad spirit ay walang kapangyarihan. Kaya I lean on, I yield to the Holy Spirit because nandyan ang kapangyarihan ko para ma-overcome ang lust, ma-overcome ang mga pita ng laman, ma-overcome ang kasalanan sa pamagitan ng ayon ko sa banal na Espiritu. Palakpakan natin ang Lord. Hebrews 12:1 and 2, therefore I urge you, brothers, na naninikluhod si Pablo, in view of God's mercy, sa awa naman ng Diyos, oy mga bakla, na mga nagpapakristiyan-kristiyan, anti-Christ kayo. Bakit wala sila hiya? Kahit alam nilang may alam yung kasama nila na namamakla sila. Praise the Lord! Hallelujah pa rin ang sinasabi sa public. Kasi dalawa ang kanilang spirito. On these last days, yan ang ating kalaban. Ang manipulation ni Satanas. Gagamit siya ng mga Kristiyanong alanganin. Mga Kristiyanong alanganin, doon siya papasok para pasukin niya ang church at sisirain niya. Ito na ngayon ang mangyayari sa last days. So, kaya huwag kayo magtaka, maraming mawawala dito. So, to offer your body as a living sacrifice. Paano mo i-offer yung body mo eh? Isang kalabit lang ni Satan, nandun ka na naman. Silent, di ba? Sabi niyang ng demonyo, oy, tinamaan mo sila.
Mamaya sana kakalibitin ko yan, medyo mag-aware na yan sila. Holy and pleasing to God daw ang katawan natin. Naintindihan nyo ba? Kahit anong karumal-dumal ang ginawa sa inyo o ginawa nyo in the past, kapag nasa Holy Spirit kayo, siguradong limot nyo yan lahat. Walang kapangyarihan ang past. Kaya nga, nagmamanikluhod din ako katulad ni Pablo para sa masaganang habag ng Diyos sa ating lahat. Ako'y nakikiusap, ialay nyo na ang inyong mga organs. Ang inyong pera, ang inyong lahat, ang puso ninyo, dahil dito ang may diferensya. Pag ang puso niyo puno ng galit, wala na. Sira ka na. Ialay daw bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Magpalinis tayo sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba. Huwag kayo, kaya nga kanta kayo ng kanta, 12 na kanta, wala pa rin kasi ang puso mo ay madumi. Hindi makapasok ang Holy Spirit dahil madumi. Ang sabi ng Lord, be holy for I am holy. Hindi pa tapos ang isang kanta, talagang sumabog ka na kasi nakapasok ang presensya ng Panginoon. Hindi makapasok-pasok kasi merong nagbo-board and lodging na iba. Naintindihan po ba natin ang Romans 12:1 and 2? Lagi itong gamitin, lalo na sa huling araw. Young people, isipin nyo, nag-fornicate na kayo nung araw. Anong nakuha ninyo? Diba? Nanghina kayo, tapos ayun, pag dumating na naman ang time, magpo-fornicate na naman kayo. So alam nyo, ang fornication, sex ay intercourse. Ang lumalabas ay dugo. Sperm ang tingin nyo, pero dugo yan. Kaya dyan tayo tinitira ni Satanas para magkasakit tayo sa dugo. Kung kayo man ay hindi na nga kayo nagpo-fornicate, pero nagmamasturbate pa rin kayo, ganon pa rin yan. Kung ako sa inyo, mahanap na lang kayo ng katawan. Kasi kung mag-imagine kayo ng walang katawan, yung may katawan na lang, pareho lang naman ang sentensya. Mukhang silent in the court. Ang babait nyo. Palakpak. Kung tingnan mo, unbecoming sa akin na magsalita ng masturbation dito sa pulpit. Pero ito yung issue eh. Alangan naman mag-entertain ako sa inyo. Hindi ako tinawag ng Diyos para mang-entertain. Tinawag ako ng Diyos para i-deliver tayo. Ang salita ang mag-deliver sa atin, palabas sa ating slavery. Palakpak. Kaya mabaho ka, kahit anong ligo mo, lumalabas talaga ang baho ng lust. Makinig kayo. Amuyin nyo ang inyong sarili. Para sa, pag naamoy nyo yung iba, alam nyo, pag nakapasok kayo sa gumaganon agad si Miguel. Pag nakapasok kayo sa elevator, alam nyo ang kasama nyo lustful. Kaya aware kayo. Ganyan ang matutunan ninyo sa equipping the saints. The Holy Spirit will teach you how to defend yourself. Palakpak. Kaya sabi niya, huwag tayo magkonforme. Ito yung pattern of this world. Kaya, harapin natin itong malaking crisis. Pahirapan tayo ng government. They are under the governance of corruption. Tayo naman, under tayo sa non-corrupt government. Kaya may away talaga. Hahanapan kanila ng butas. Pero tayo, hindi na tayo maghanap ng butas kasi butas na sila. At kapag nandiyan ka bilang anak ng Diyos, tumatakbo sila kasi alam nilang makikita mo na butas sila. Ito na ang mangyayari sa last days. I want young people to spread that news. Enkwentro na natin ang mga lustful people, ay ang mga people zombian ang tawag ko. Dito sa church maraming zombie, alam ko.
Ang sumbi ay nagsisip-sip ng dugo. Sosyal na ngayon. Nung araw, pinuputol pa yung yung dito. Iiwan sa saging. At ek. Ngayon, buong katawan na with, katulad ni Vice Ganda, buong witch. Bakit ko masabing witch yan? Dugo yan, naninipsip ng dugo. Ikaw, hindi ka naninipsip ng dugo, pero nilalagyan ka ng dugo lagi sa ospital. Ganon din yun. Sosyal ngayon ang witch. Palakpak. Hallelujah! Kaya nga, ating sword. Ang sword natin ang ating equipment. The sword of the Spirit is the blood of Jesus. Kung kayo ay naanuhan ng dugo, you have to pray to the Lord. Lord, patawarin mo ako ng kasalanan ko. I accept your blood. Na binayaran mo ang aking mga kasalanan, I'm for sure, ang dugo ni Kristo ang mag-take over. Pangalawa, pangalan ni Jesus, huwag mong gamitin sa vanity mo. In Jesus' name, pero iba yung target mo. Judgment. Ang pangalan ni Jesus na makapangyarihan sa taong sumusunod. Pangatlo, ang salita ng Lord, sword of the Spirit. You need to have words. Hindi pwedeng, basta alam ko, nasa verse, yan? Sabi ni Satanas, Kaya kailangan meron kayong sword of the Spirit. Hindi pwedeng kukuha kayo ng baril na walang bala. Dahil natatakot si Satanas sa salita, hindi sa kapugihan mo. O sabihin mo lang na Kristiyano ka, nakatatakot siya sa salita na alam niyang ginawa mo. Third, fourth, your testimony. Kaya yung totoong testimony mo, wag mo nang lagyan ng mga palabok. Totoong testimony mo, takot ang demonyo. Dahil walang makakakontra sa totoong testimony mo. 4 ang iyong sword. Araw-araw gamitin mo yan. The devil cannot touch you. I guarantee you. Hades cannot prevail. Maaring masaktan ka, pero hindi ka niya mahawakan. Because of the 4 swords. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi, dami nating reason. Sabihin mo na lang, kung ayaw mo, di wag. Sabi ko nga sa mga pastors, kung alam nyo naman na hindi man kayo makaano ng ang salitang pastor ba, hindi nyo matayuan, wag na lang kasi maraming mas tambol. Kaya di ba sabi ko sa inyo, mahirap maging pastor. Willing ka bang mamatay sa sarili mo? Kung may rason ka pa, kasi na-late ako, kasi ganito, kasi may ulan, laging ganon, hindi ka pwede. You're not qualified to be a pastor. You need to die first. Kung hindi ka mamamatay sa sarili mo at marami ka pang rason, wala. You are not qualified. Sabi ng Lord, kung hindi mo nga kalabanin yung pamilya mo, dahil kay Jesus, hindi ka pwedeng ma-disciple, pastor pa kaya, palakpak. Kaya huwag kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago. Araw-araw pagising mo sa umaga, Lord, ano ba ang dapat kong tanggalin? Yan ang prayer, hindi yung, thank you Lord for the sunshine, thank you sa pagkain, amen. Hindi yan ang prayer ng isang born-again believer. Ang totoong anak ng Diyos ay laging nagtatanong, kasi how to please God. Lord, ano po ba ang kulang ko? Ano po bang dapat kong tanggalin? Yung katamaran ko, narinig ko kay Pastor, tamad ako. Lord, ibig sabihin, hindi kita na please. Although wala lang sa'yo, titingin-tingin ka pa. Hindi. Are you a God pleaser or a man pleaser? Kung God pleaser tayo, tanungin natin, Lord, ano po ba ang gustong niyong ipaglilingkod ko sa inyo? Hindi kayo ang paglingkuran ng Diyos, tayo ang maglilingkod sa Kanya. Hallelujah! Sa pamagitan ng pagbabago ng pag-iisip, kahapon galit ako sa iyo, pero hindi, kailangan baguhin ko ito. Pagbabago ng isip, upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung hindi ko baguhin ang isip ko, magagalit pa rin ako sa iyo. Paano ko maunawaan ang kalooban ng Diyos? Hindi ako makapag-preach dito.
kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ano ba? Ano ba ang gusto ng Lord? Ikaw, pag may nagustuhan ka, anong gusto niyang perfume? Kahit mahal, bilhin ko yan. Gusto niya yan? What about God? Hindi perfume ang gusto ng Lord. Ang gusto niya, yung mabango ang iyong puso. Ang gusto niyang i-offer mo sa Kanya ay ang iyong pagbabago. Yung pagsunod mo, nakaka-please yan kay Lord. Yung pagtigil mo, bong, ng sigarilyo, yan ang nakaka-please sa Ama. Amen? Hindi maka-amen yung iba. Tumigil kayo sa mga pinagagawa ninyo na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang gusto niyang offering, yung katawan natin as a living sacrifice. Kung tayo noon nananakit ngayon, tigil natin. Dahil nalaman nating mali. Lahat ng kasalanan o kasinungalingan, alam natin hindi gusto ng Lord. Tigil natin yan. Kalugod-lugod ba yan? At ganap na kalooban niya. Ito yung ating message ngayong gabi. Palakpakan natin ang Lord. Next. 2 Peter 1:3, divine power has given us everything we need for a godly life. Yung power ng Diyos binigay na sa atin para magkaroon tayo ng godly life, pero yung iba sa atin, ungodly life pa rin. Ano ibig sabihin yan? Pinaglalaroan mo si Jesus. Kawawa ka, brother. Pinaglalaroan mo si Jesus. You can be born again, but some area of your life ay patay. Anong area? Controlled by the flesh is dead. So pag nagkasakit ang iyong baga, pag ikaw ay naninigarilyo, walang pakialam ang Lord. It's dead eh. Hindi niya naririnig, hindi niya nakikita. He's going to take care ang iyong sinuko sa Kanya. Iti-take over niya yan. Hindi siya magti-take over sa mga bagay na hindi mo sinuko. So alam niyo na ngayon ang process ng flesh. So palakpakan natin ang Lord. Kaya bakit marami pa rin bakla na pastor? Kaya nilang tumayo sa pulpit. Kaya nilang magsabi ng salita ng Diyos, pero gumagawa pa rin sila ng sexual sa mga kabataan. Sapagkat dalawang spirit, click lang yan eh. Ngayon, mabuti ka, mamaya, click. Nagugulat ka, ba't mo pa nagawa yun? Di ba nandito ka na sa Bible, sa salita ng Diyos? Ba't nagawa mo? Dahil dalawa pa ang espiritu mo. Hanggat hindi mo inalis ang espiritu na nandyan sa utak mo, yung mga dati mong habitation, hindi ka malilinisan ng Diyos. Hindi mo maangkin ang katawang immortal. Ang katawang free sa sakit. Prone ka sa sakit kasi hindi pa yan na born again. Hindi pa na-resurrect ang iyong katawan. Yung kain mo ng kain ng matamis, hindi pa na-resurrect. Dahil walang control. Bakit tayo nagkakasakit? Kasi wala tayong control. Kaya nga ang Holy Spirit binigay sa iyo. Kung tinanggap mo naman, magpa-control ka. Sigurado, malayo ka sa sakit. 20 minutes before take-off. Tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay ng maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahagian tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Diba? Sabi ko nga, sinampol ko si Raymond at saka si Sally. They committed sin kahit nandito na. In fairness, lahat tayo, nagkakasala pa rin kahit nandito na. Kaya lang, nung na-realize nila, bumalik sila sa salita ng Diyos. At kahit anong hirap, kaya nilang tiisin at tayuan dahil seryoso sila ng kanilang pagbabalik loob. Kaya naman, ang karangalan, di ba? Wala ka ng karangalan, immoral ka eh. Wala ka ng karangalan. Tingnan mo, dahil malaman mo na nag-take over, namatay sila sa kanilang adultery,
Malay mo, pastor, baka buhay pa. Well, malalaman natin sa ebidensya. Ganun naman alam mo ang isda, pag bulok pula ang mata Amen ba? So, malalaman natin kung namatay. Pwede naman nilang buhayin yan. Pero, hanggat nandyan sila sa salita at nagpapakita sila ng bunga ng banal na espiritu, then you can trust them. At binabalik ng Diyos ang karangalan at kabutihan. Naramdaman nila nung inireject sila ng pamilya nila, ng society. Siyempre, adultery. Talagang matindi yan. Pero ang Diyos, siya lang ang kayang ibalik sa iyo, higit pa sa dati mong karangalan. Dahil gusto niyang ipaalam sa buong mundo na may kapangyarihan siyang magbago sa iyo. That is 2 Peter 1-3. 1 verse 3. Tayo ay mamuhay na maka-Diyos. Kalimutan na natin. Press on towards the goal. Tik-tak, tik-tak. Malapit na tayo mawala. Ako hindi ko alam. Baka bukas o Yun ang lagi kong iniisip. Hindi ako yung gano'n Parang walang plano sa buhay ba? Hindi, ako nag-iisip ako sa dulo. Baka hanggang bukas na lang ako. Si Kirk ba, alam niya hanggang bukas na lang siya. Pwede namang nag-tricycle ka lang. Nabungguan ka, namatay ka. Ganun, kadali. Ready na ba kayo? O hindi kayo makasagot? Kasi hindi nga na ready ang ating mga utak. Kung hindi tayo ready, anong gagawin natin? Talagang mahuhulog tayo sa impyerno dahil wala tayong ka-ready-ready. Ready is the word. Be ready nga. Anong gagawin natin para mag-ready tayo? Mamuhay tayo ng may kabanalan. Yun lang ang paraan, wala ng iba. At saka wag mong iasa ang iyong salvation sa asawa mo. Hindi naman siya Holy Spirit. Hindi naman siya makasave sa'yo. Personal ang relasyon mo sa Diyos. Huwag mong iasa kay pastora. Bakit? Diyos ba ako? Ako ba ay makapagsalba sa iyo dahil you're hiding from me. Nakakatawa ka. You fool yourself. Ano naman ang magagawa ko sa buhay mo? Hindi naman ako makasave sa iyo. Ako ay napag-utusan lang, napagsabihan ka, kung gusto mo, tanggapin mo. Kung hindi mo naman gusto, nasa iyo yun. Basta ako, tinanggap ko. Kaya nga ako nandito. Kaya ako makapagsalita. Huwag kang magsalita sa mga pulpit. Speaker ka doon, alam mo namang hindi maganda espiritu mo, tapos mag-speaker ka pa doon. Anong itatanim mo sa mga puso ng mga tao? Kadumihan ang itatanim mo. At pagtalikod mo, nakaano ka ng dumi. At talagang dadami yan sila. Parang itlog yan. Ang salita na lalabas sa pulpit ay seed. Kaya mag-ingat tayo. Bago tayo mag-amen, i-check nyo yung buhay ng speaker. Check nyo ang buhay ng nagpapakain sa inyo. Baka basura yung pinpakain sa inyo. Mamunga yan whether you like it or not. Spirit 8:11, Romans 8:11. And if the spirit of him who raised Jesus from the dead, ang espiritu ba na bumuhay kay Jesus nung matay siya, ay buhay, na nasa iyo. Ngayon, kung hindi ka makapaniwala, hindi siya mag-activate. Ako, I always say, Lord, nandito ka sa akin. Same spirit na bumuhay kay Jesus nung siya ay nasa libingan. Same Holy Spirit. Thank God, hindi pa ako kailangan mamatay bago ko ma-experience na binuhay ako. Binuhay ako ng Lord. Binuhay niya yung mga dead parts ng aking buhay. Binuhay niya akong muli. Resurrection. Sabi niya, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body. Yung iyong mga organs na ginagamit ni Satan, bubuhayin niya yang muli. Pinatay yan ng dahil sa kasalanan. The wages of sin is death.
Bubuhayin yan uli ng Lord ang iyong mga sexual organs. Yung utak ninyo na nilagay ni Satan na seed dyan, oy, babajik ka. O yan, buhay na buhay yan. Kaya lumalabas siya sa iyong mga kilos. Ebidensya na nandyan sa utak mo ang ari ng babae. And you act like babae, pero yung sa baba mo, babae. Lalaki. Sabihin mo sa katabi, so dalawa pala ang ari nila, Pastor, o spiritual at saka physical. Palakpak. Kaya sabi ko sa inyo, click lang eh. Pag sinabihan sila ni Satanas ang umaandar dito, kaya ini-imagine nilang babae sila. Kaya they act like babae. Kasi yun ang laman ng utak. Tanggalin mo yan sa utak mo. Bumabalik ka na lalaki ka talaga. Tama ba? Oh, parang hirap. Hirap ba maunawain? Kay hirap unawain. Kapag hindi inunawa, talaga mahirap. Sana na-set free ngayong gabi ang mga nakarinig. Sabi ko nga kay Violeta, umaandar na naman yung organ mo dito sa utak mo. Na ano, mami? Lalaki na naman umaandar eh. Chong ka na naman eh. Alalahanin mong babae ka. Gumaganon. Sabi mo sa alala lang pala. Nasa mind lang pala. Naisahan kayo ni Satanas, mga homosexual. Naisahan kayo, na-scam kayo. Palakpak. Hallelujah! Mag-asawa kayo kung gusto niyo mag-sex. At ang sex ay nilalagar sa lugar at sa time. Parang gas stove yan. Alam mo naman na wala kang lulutuin i-open mo, tanga. Abay, masusunog ka. Pag time na, i-open mo, ibira mo ng bira. Kasi time na. May asawa ka na. Amen? Nag-aaral ka pa, ino-open mo ay tanga, di masusunog ka. Medyo palakpak naman dyan kung nabuksan ang mga mata natin. Sa mga babae naman, alam mo naman hindi asawa mo yung ini-open mo. Di siyempre talagang magkakasala ka. So naintindihan nyo? Sabihin mo sa katabi na sa iyo ang control. Kung hindi mo naman makontrol, you have the Holy Spirit to take control. Palakpak! Salamat sa Diyos. Parang iba, parang nagko-question pa. Paano yan, Pastor? Paano yan? May kabit ka ng espiritu. Kailangan mag-divorce ka dyan ngayong gabi. Kung hindi mo i-divorce ang iyong love affair tuwing madaling araw, talagang, I guarantee you, you will be swept away. Balang araw hindi nyo na kayang i-control, naanod na talaga kayo. Katulad sa panahon ni Noah, naanod na sila sa kasalanan. God reminded you tonight. Anong gagawin natin? Alright. So, Philippians, if you know Jesus, you have to know God. Conform to His image. How to know Him? I want to know God by the power of His resurrection, sabi ni Pablo. Ginasko is a Greek word of know Him. Ginasko, Ginasko, is a Greek word of know Him by revelation. Iba po yung letter, iba yung revelation. This church is a revealed church. Sapagkat hindi po tayo nagbe-base sa literal kung is, yun na lang at yun din ang sasabihin natin. Mga kapatid, nandyan yan sa Bible, anong bago? Revelation. Yun ang inaabangan ng mga tao.
Si Jesus ay naging visible. Ang salita ng Diyos ay naging visible sa iyo. Kapag ginawa mo, maging visible ang letter. Yan ang tinatawag ng revealed people of God. Nagiging tangible ang Diyos na hahawakan sa pamagitan ng pagbibigay nyo ng bigas. Ang Diyos ay giver. Tapos sabi mo, asan? Asan? Oh, somebody gave you, then tangible. Totoo nga, ang Diyos ay giver. Are you blessed tonight? If you want to know God, know Jesus. Because if you know Jesus well, you know your God. Shall we all stand? Hallelujah. Palakpakan pa po natin ang Lord. It is time for transformation to the will of the Holy Spirit. He will minister to you, but you also minister to Him. What do you mean by minister? Serve Him as He is going to serve you. Fellowship with the Holy Spirit. Everything about the knowledge about God is in Jesus. Kung gusto niyo matutunan, malaman kung ano ang Diyos, sino ang Diyos, kilalanin niyo si Jesus. Tagalog yan. If you want to be beholding God o i-capture yung revelation, magiging mukha mo, kaugali mo ang Panginoon sa pamagitan ng beholding. Ano ibig sabihin ng beholding? Ika-capture mo siya. Magpo-focus ka sa Kanya. Then you follow Him. Surely, you'll be like Him. Kaya ang vision natin is to know Him, beholding Him, so that His image and likeness will reflect to me, and so I can know God. Sabihin mo sa katabi, si Jesus ang reflection ng Diyos. Nandiyan ba si Jesus sa'yo? Well, ikaw ang expression ni Jesus. Kaya hindi kita makonsider na kapatid kapag hindi kita kareplika. Express image of the person of God is Jesus. So behold Jesus. You are transformed. Who is then the vulnerable of the invisible God is through the body of Christ. So, yung body po natin kailangan ng resurrection every day. May Kristiyanong kumatos. Kausap mo, walang narinig. Kumatos Christian. So you have to identify inside the church kung sino ang kumatos. Baka naman may remedyo pa. Prayer is kulang natin dito sa church na to, kaya wala masyadong kaluluwa. Sapagkat we are not knowing God. Kung kilala nyo ang Diyos, masipag kayo manalangin. Ma-discover nyo, kapag nanalangin kayo ng tama, kasi may resulta, addict kayo sa kapipray. Kasi nakita nyo naman, may resulta. Bakit hindi ka addict sa prayer? Sapagkat hindi mo siya kilala naman. Papapol yan sa hindi mo siya kilala. Kilalanin mo siya. I guarantee you, no boring. Walang boring sa presensya ng Lord. You will discover a lot kasi ang Diyos ay walang limit. All-knowing God pa. Paano ka maboring? Jesus is the absolute. Can be reachable, obtainable. Reclaim and obtain the image of God that we lost in the garden. Ano bang nawala sa atin? Malayong malayo tayo sa Diyos, kaya nga sabi, return to me, and I will return to you. Lumayo na tayo. Hindi na tayo kaugali ng Diyos. Hindi na tayo katulad ng Diyos kung mag-isip. Ganito na lang. Worldly na tayo. Ang lumalabas sa bibig natin, mga reasons. Pero pag nakakita tayo na parang gusto mo silang akitin, you use the Word of God. Oh, alam mo, Diyos is mabuti. Tapos, mamaya nakita nila ugali mo, hindi ganon.
ma-fall down, ma-stumble. And ang masakit pa, they will not trust you again. Morality is the thing to God. If you have integrity sa salita ninyo, mabubuhay kayo talaga. Walang sino mang may-ari ng company na hindi ka i-hire kung alam nila na ang quality ay nasa iyo. At kung ikaw ay nagtatrabaho sa office, huwag mong tingnan ang time. Huwag mong tingnan sobrang trabaho mo, because kung sumobra man ang trabaho mo at naging excellent ka, you are subject for promotion. Hindi ka man i-promote ng amo mo, ang Diyos ang hahanap ng paraan dahil yan ay principle niya. Sinisante ako ng amo ko, isang British, dahil nagturo ako ng Bible sa kanyang anak. Hindi niya gusto. Sinisante niya ako. Well, hindi ako nasaktan. Kasi alam ko baka hindi yan para sa akin, di ba? Ganon. But, yung bata, nadeposituhan ko ng salita ng Diyos. Ayaw niya ng ibang tutor. Nang problema ngayon ang tatay kung saan ako hanapin. Nung nahanap ako, sinabi ko, I don't have time na, my time slot is full. Sabi ng tatay, I will offer you 3-fold. Basta dumating ka lang. Basta you come to attend my son because my son is crying. Ganon katindi kapag nakadeposit ka ng salita ng Diyos. Ako naniniwala ako ang triplets may deposit na ng salita ng Diyos. Ano man ang gagawin ng demonyo sa kanila through the law of this land, ay lulusot at lulusot sila sapagkat may Jesucristo sila. I don't care kung sino yang namamahala sa DSWD. Ang alam ko, alam ng Diyos kung sino ang triplets. So tonight, God serve you by His grace. He save you by His grace. Huwag nating paglaruan ang grasya. Bali binabaliwala. But He will be living and walk with you by works. He saved you by grace, pero ang gusto ng Lord, mamuhay siya na kasama ka sa pamagitan ng trabaho. Kaya tanggalan ko kayo ng assignment, you will be lost. Trabaho ang ebidensya na kasama mo ang Diyos. Lift up your hands, saints. Heavenly Father, thank you for Paul, for bringing us, Lord, the word, Philippians 3:10, that truly, knowing Jesus is the best thing that we could do in our life. Sabi nga ni Charlie Kirk, the best decision I made in my life is to know Jesus. Because upon knowing Jesus, I have my completion. Tonight, ganon din po ang prayer ko sa lahat. Uuwi sila, nakilalanin ka. Nandun yung urge nila, nakilalanin ka sa pamagitan ng inyong salita. Na hindi kami titigil hanggat buhay kami sa pakiki-search. Sabi mo nga, seek ye first the kingdom of God. Do what it tells you to do. And all the things that you are looking for shall be added unto you. And that principle, Lord, ay talagang ginamit ko sa buhay ko. Nawa, gagamitin ng lahat na nakarinig dito ang Matthew 6:33. And all the things na hinihingi namin, ano man yan, ay ibibigay mo dahil pangako mo yan sa mga taong nagkumilala sa iyo. In-honor ka at pinagsilbihan ang iyong gospel. Father, I thank you right now in the name of Jesus. I pray that everyone will be delivered from their lust. Rebuke the lust in your body. You have the power and authority. Ask God's resurrection. His word is resurrection to the parts of your body that has flesh. Kung yan ang naghihinder sa inyo para dumikit sa Lord, ngayong gabi, magpa-deliver na tayo. Dahil Jesus is available to set you free from the work of the flesh. Remember, the work of the flesh is death to God.
But the work of Jesus, the Holy Spirit, is life to God. Hallelujah. Hallelujah. I praise you, Lord, for you are ordaining them tonight. Kahit yung nakikinig sa live stream, I'm talking to you. The power of the word is like a double-edged sword. Papasukin mo lang sa puso mo. Lilinisin niya ang lahat sa iyo. Mula ulo hanggang talampakan. At doon mo mararamdaman ang kanyang healing power. Hindi lang yan. Gusto niyang manirahan sa iyo. Dahil gusto niyang dalhin ka kung saan siya, nandoon ka. Sa presensya ng Panginoon, tayo ay may kaganapan. Let's sing that song. Let's sing that song sa presensya mo. I want you to be enveloped sa presence ng Lord. Dahil sa presensya ng Lord ay magkaroon kayo ng deliverance sa mga flesh na nag-hold sa inyo. Dahil sabi niya, in my presence there is fullness of joy. Ibig sabihin, meron siyang healing mula ulo hanggang talampakan. Hindi lang yung specifically sa sakit mo, lahat ng sakit ay kaya niyang tunawin. Sa presensya mo, Panginoon, gawin po natin itong panalangin tonight as our last prayer for this live stream. Hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko. Hangat ko Suko mo lang. Lagi Hayaan mo ang salita niya lagi ang magiging leader ng buhay mo magmula ngayon. At mamalagi sa presensya niya. Presensya mo, Sa mga taong may pananampalataya, Panginoon palitan natin ang ating mga ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Lord. Hangat ko lang Palitan din natin lagi ang ating mga kaibigan na hindi mamalagi kalugod-lugod sa Diyos. sa presensya mo, sa There will be peace. No pagtaas ng depression. mga No kamay oppression. ko, Sa presensya niya. pagsuko ng buong buhay ko. Maganda po ang plano ng Diyos. Hangat ko lang Katulad ng nature. lagi Malinis mamalagi na pamumuhay. sa presensya Beautiful mo. life. The Holy Spirit is moving. Thousands of angels are deployed from heaven to help you as a son or daughter of God. Wala pong takot ang anak ng Diyos. No fear. Only faith. Sa presensya mo, Panginoong Jesus. Hangat ko lang Managumpay po tayo lagi sa desisyong sumama sa salita ng Diyos. sa presensya mo, sa pagtaas ng mga kamay
presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsubok ng buong Espiritu, buhay ko. kaluluwa at katawan, Hangad ko lang isuko na po natin sa Kanya. Hayaan natin siya lagi sa presensya mag-take care nito sa pamagitan ng Kanyang salita. sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsubok ng buong buhay ko. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsubok ng buong buhay ko. Hangad ko lang lagi sa presensya mo. Hangad ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Wala po kaming hangad, kundi ang mamalagi sa Hangad ko presensya mo. lang lagi mamalagi sa presensya mo. Lord, habang ang aming Pilipinas ay magulo, kami naman ay merong katahimikan sa aming kalooban dahil binigyan niyo kami ng regalo, ang inyong banal na Espiritu. Nawa, ang aming kapangyarihan bilang anak mo ay aming spread, Lord, sa buong Pilipinas sa pamagitan ng inyong salita upang magkaroon din ng katahimikan ang aming mga kababayan. I pray that you bless our government, Lord. I pray that ang salita ninyo, the gospel, na nagbabago ng mga buhay ng tao, the power unto salvation, ay mamumutawi sa bibig ng mga Kristiyano doon sa loob ng Malacanang. Bigyan niyo po sila ng boldness dahil kulang lang po ng boldness ang aming mga kababayan, ang aming kapwa believer. For tonight, we pray for them na sila'y magiging ilaw sa batasang pambansa, sa aming presidente, sa aming mga lahat ng mga kawani ng aming gobyerno. Ninadalangin ko po na ang kabutihan at kagalingan sa pamumuno ng ating president, ano man ang mangyari, naniniwala ako, kayo pa rin ang mananalo. The light of the world is Jesus. At patuloy na ang ilaw, which is Jesus, will reign over our Philippines, no matter what. Kahit ano marinig namin, Lord, sa media, naniniwala kami sa inyong salita na ang tunay na media ay si Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless you. We love you. Magandang gabi.